Dominant Protector. Credit to the author. 3,271-3.3K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ipinaliwanag ni Sian ng detalyado ang impormasyong nakuha niya kay Terence. Tama, nalaman nila na ang mga Sky-class masters na iyon ay pinatay lahat ng mga dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo. Oh! Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Talagang nalaman ng mga taong ito ang tungkol sa Blood-clad Yellow Spring Sect. Sa totoo lang, naawa si Terence sa tatlong matandang ninuno. Bagamat pinatay nila ang lalaki, nakalamang din siya. Mabilis siyang nagtanong, pagkatapos. Nagpunta na ba sila upang hanapin ang mga tao ng dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo? Siya ay dapat na umalis, ngunit walang resulta. Ang mga tao ng dugo-dugo na Yellow Spring Sect ay hindi nasaktan, ngunit ang presidente ng Black Horse Association, si Bogart, ay patay na. Siyempre, hindi ko alam kung paano siya namatay. Ang alam ko lang ay patay na siya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang lahat ng mga miyembro ng Revenge Festival ay tumahimik. Hindi ko alam kung anong uri ng kasunduan ang kanilang naabot sa dugong dilaw na sekta ng Tagsibol ng palihim. Bilang resulta, ang kasalukuyang sitwasyon ay naging ganito. Sabi ni Sian. Oh, kakaiba yon. Nakasimangot si Terence. Hindi na kailangang i-rack ni Terence ang kanyang utak para sa impormasyon na kahit si Sian, isang sinaunang tao, ay hindi alam. Dapat ay mayroong isang bagay na walang nakakaalam, ngunit si Terence ay walang access dito sa kanyang antas. Kung gayon. Maliban doon, may balita pa ba na hinanap nila ako? Tanong ni Terence. Hindi pa. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kanila ng mga taga-dilaw na sekta ng Tagsibol, ngunit lahat sila ay sumuko na. Wala pang balita ng anumang pag-unlad sa ngayon, sagot ni Sian. Sige, nakuha ko na. Tulungan mo akong bantayan ang mga galaw ng mga taong ito. Kung gusto nila akong hanapin, ipaalam ka agad. Sabi ni Terence pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ito ay kakaiba, ngunit nagpasya si Terence na maghintay hanggang sa huminahon ang mga bagay bago bumalik. Nagpasya siyang magpahinga dito at mag-obserba. Walang problema, boss. Mabilis na sabi ni Sian. Pagkatapos ibaba ang tawag, wala sa magandang mood si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa harap ni Kitty at Sham. Siya ay malayo sa Island X sa loob ng maraming taon, pagkatapos ng lahat, at bihira para sa kanya ang bumalik. Gusto lang niyang magsaya kasama ang dalawa. Hindi bababasa, nitong ilang araw sa isla, natagpuan ni Terence ang pakiramdam ng kanyang pagkabata. Mahilig din sina Zyrene at Sheena sa tanawin ng isla, ngunit nang makita nila ang mga pangkat ng mga assassin na dumaan sa mahigpit na pagsasanay, nahulaan nila kung gaano kalupit at kabagot ang pagkabata ni Terence. Terence bro, gusto kong kumain ng mudfish. Pwede ka bang manghuli ng ilan para sa amin ngayon? Nami-miss ni Kitty ang kanyang pagkabata bilang isang mudfish. Syempre, hindi niya alam kung nami-miss niya ba ang kanyang pagkabata o nawawala ba ang mga panahong nag-away sila ng magkasama noong mga pagsubok sa Sky Elixir Sect. Sa panahon din ng pagsubok sa Sky Elixir Sect na sa wakas ay nagkakilala sina Kitty at Terence. Ang mudfish na ito ay isang alaala ng pagkabata, at ito rin ang matchmaker para sa dalawa, at kaya may espesyal na pakiramdam si Kitty para dito. Sige. Pupunta ako ngayon. Ngumiti si Terence at tumango. Ang isda ng putik ay kailangang gawin ng may espesyal na pangangalaga. Kailangan itong gawin gamit ang dilaw na putik mula sa maliit na ilog. Bagamat ang isda na ibinibigay sa Island X ay maaaring direktang gawa sa putik, walang putik. Bukod dito, iba ang lasa ng ligaw na isda at inaalaga ang isda. Mas delikado doon, kaya hindi nyo na kailangang pumunta. Ako na lang ang pupunta. Sabi ni Terence sa grupo. Malakas sina Kitty at Sheena na sumama sa kanya, ngunit naroon pa rin sina Gio at Zyrene. Hindi niya kayang iwan na lang sila dito, kaya nagpasya siyang umalis. Sige, mag-ingat ka, Terence bro. Sabi ni Kitty. Siya ang may-ari ng Island X, kung tutuusin, at hindi niya kayang baliwalain ang mga bisita dahil lang sa gusto niyang mangisda kasama si Terence.
Tumango si Terence at mabilis na tinungo ang kagubatan. Siya ay puno ng mga emosyon sa buong oras. Ito ay isang pamilyar na landas, isang pamilyar na kapaligiran. Kaya lang, mahigit isang dekada na siyang hindi nakakapunta rito, at pamilyar pa rin sa kanya ang landas gaya noong bata pa siya. Nagpunta siya sa ilog at sumisid upang mahuli ang isda, at napagtanto niya na nakalimutan niyang magdala ng balde pagkatapos niyang mahuli ang isa. Ang isa o dalawa ay maayos, ngunit napakaraming tao dito, at lahat ay may gana sa pagkain. Kailangan niyang pumatay ng hindi bababa sa 10 o 20 isda. Hindi rin kalakihan ang isda, kaya paano niya ito ibabalik? Ayaw nang bumalik ni Terence sa balde nang bigla siyang magkaroon ng ideya. Wala ba siyang jade space? Hindi ba mas mabuting ilagay na lang ang isda? Si Terence ay naglagay ng pagkain sa jade space noon, ngunit ang pagkain ay nagyelo sa espasyo. Mainit at sariwa pa ito nang ilabas niya ito, kaya nagpa siya si Terence na ilagay ang isda sa espasyo ng jade. Masariwa kung ibabalik niya itong buhay. Sa pag-iisip na iyon, gusto ni Terence na ilagay ang isda sa jade space, ngunit ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay hindi nakapasok ang isda sa jade space. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Hindi kaya. Ang jade space ay hindi gumagana. Nanlamig si Terence at subconsciously sinubukang ilagay muli ang isda sa jade space, ngunit nabigo siya. Walang isda sa jade space, at ang isda sa kamay ni Terence ay hindi nawala. Kakaiba yan. Sumimangot si Terence at sinubukang gamitin ang kanyang isip para maglabas ng elixir ng spirit beast mula sa espasyo sa jade. Ang elixir ay matagumpay na hinawakan sa kanyang kamay, at sa isa pang pag-iisip, bumalik ito sa espasyo sa jade. Sa kasong ito, tiyak na ang jade space ay hindi nasira, ngunit may nangyaring mali. Hindi kaya iba ang mga bagay na inilagay niya? Elder George, bakit hindi ko mailagay ang aking isda sa espasyo ng jade? Tanong ni Terence, nalilito. Siyempre imposible para sa isang bagay na may buhay. Sabi ni Elder George na may tuwid na mukha. Living things. Tapos ikaw at ako buhay pa. Napakurap si Terence. Ikaw at ako ay wala sa isang normal na estado. Pumasok ka sa puwang ng jade kasama ang iyong primordial na espiritu, at hindi ako naiiba. Hindi ito ang aking tunay na katawan. Walang oxygen dito, sabi ni Elder George. Paano nabubuhay ang mga bagay na may buhay? Kaya pala. Tapos, kapag namatay na ang isda pwede na lang ilagay sa jade space. Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ganito sa ngayon. Tumango si Elder George. 3,272. Pansamantala. Sa madaling salita. Sa hinaharap, posible bang pasukin ang mga may buhay? Naririnig ni Terence ang espesyal na tono sa boses ni Kuya George. Natatandaan ko. Matapos ma-upgrade ang espasyo ng Jade, nagkaroon ito ng ganoong function. Gayunpaman, hindi pa umabot sa kinakailangang antas ang iyong antas, hindi pa nagbubukas ang pintong bato, at hindi pa ganap na nakakabawi ang memorya ko, kaya hanggang dito na lang ang masasabi ko. Sabi ni Elder George. Oh. Sa madaling salita, kahit ipagpatuloy ko pa ang paggawa ng Jade Space, hindi ko makakamit ang ganoong function. Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oo. Kung ipagpapatuloy mo ito ngayon, mapalawak mo lang ang espasyo ng Jade Pendant, ngunit hindi mo maa-upgrade ang mga function nito. Sabi ni Elder George nang may katiyakan. Okay. Plano ni Terence na gamitin ang asul na kristal at ang natitirang dilaw na jade at kulay na bakal upang ipagpatuloy ang paggawa ng espasyo sa jade, ngunit ngayon ay tila dadami na lamang niya ang dami ng imbakan. Hindi na niya mababago ang performance nito, na ikinadismayan niya ng kaunti. Kalimutan mo na ito. Gagamitin ko ang natitirang materyales para pag-aralan at pinuhin ang Essence G necklace. Si Terence ay hindi makapagpasya nitong mga nakaraang araw kung ipagpapatuloy ang paggawa ng Jade Space o isang Essence necklace. Si Terence ay medyo kumpiyansa sa paggawa ng Jade Space sa kanyang nakaraang karanasan, mayroon siyang 100% na pagkakataon na magtagumpay. Ang isang Essence necklace, gayunpaman, ay ibang kwento.
Kahit na ang isang tao ay maaaring gumawa ng essence necklace sa unang yugto ng Yellow Class, ipinalagay ni Terence na dahil ang pinakamababang level ng isang forger ay Yellow Class, dapat na siya ay isang Yellow Class forger ngayong maaari na siyang gumawa ng Jade Space. Sa teorya, maaari siyang gumawa ng essence necklace. Siyempre, ito ay sa teorya lamang. Sa katotohanan, maaaring may ilang hindi inaasahang aksidente, at hindi ito isang bagay na makokontrol ni Terence. Nagkaroon din ng tiyak na panganib. Kung ang mga materyales ay nasayang at ang essence necklace ay hindi matagumpay na nagawa, kung gayon ang paglalakbay sa ibang bansa ni Terence ay magiging walang kabuluhan. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Ngunit ngayon, tila mas mabuting subukang gumawa ng essence necklace. Hindi kalakihan ang espasyo sa Jade, ngunit sapat na ito para kay Terence. Hindi niya madala ang lahat, at hindi na kailangan. Dahil ang Jade Space ay hindi makapag-imbak ng mga buhay na isda, si Terence ay walang pagpipilian kundi tanggalin ang kanyang kamiseta at gamitin ito bilang lambat upang takpan ang tubig. Inilagay niya ang lahat ng isda dito at isinabit sa tabi ng ilog. Pagkatapos ay bumalik si Terence sa paghuli ng isda, at pagkatapos ng 21 beses, bumalik siya sa tagpi-tagping damo dala ang kanyang tumutulo na kamiseta. Terence bro, ginagamit mo lang ang damit mo para mag-imbak ng isda. Medyo nagulat si Kitty na mula ang hubad na pangitaas na katawan ni Terence, pero simula pa noong mga bata pa sila, sanay na siya. Sina Zyrene at Sheena, sa kabilang banda, ay nakatira sa Terence's villa. Hindi maiiwasan na magsuot ng kaunti si Terence, ngunit walang pagkakataon na magsusuot siya ng napakaliit. Medyo mahiyain ang dalawa, pero dahil gusto nila si Terence, hindi sila tumili. Sa kabilang banda, siyam na tumingin sa mga kalamnan ni Terence na may interes. Terence bro, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganito kagandang figure ngayon. Sigh, ako na siguro ang may pinakamasamang figure sa inyong lahat. Tumigil si Terence, ngunit kumirot ang kanyang puso nang tingnan niya ang kanyang payat. Iniiwasan niya siya nitong mga taon, at napabayan niya ang nararamdaman nito. Siya ay naiiba sa mga normal na tao. Siya ay karaniwang nakaupo sa isang wheelchair at hindi nag-eehersisyo, at ang kanyang katawan ay napakapayat. Siya ay tulad ng isang maliit na batang babae pagkatapos ng maraming taon na may maliliit na suso at mga bagay-bagay. Little Gio, ikaw ay... Tumingin si Terence kina Zyrene at Sheena, ngunit wala siyang itinago sa kanila. Mapagkakatiwalaan niya ang dalawang ito, you're an inheritor. Kapag naging cultivator ka, natatakot ako na hindi lang magiging napakahusay ng figure mo, kundi mas mataas din ang lakas mo kaysa sa akin. Hehe, tama na. Buti na lang may ganitong pagkakataon. Tumawa ang maliit na Sham. Ang pagpunta sa Yellow Earth High School ay isang pagkakataon para sa kanya, ngunit ito ay isang hamon din. Ang kinabukasan ay naging walang katiyakan, aalis ako sa lalong madaling panahon, at ang aking kapatid na lalaki. Ang maniniil ay darating para sunduin ako. Terence bro, ibabalik mo ba ako? Oo, gagawin ko. Walang pag-aalinlangan na tumango si Terence. Bagamat marami siyang problema ngayon, at ang balanse sa pagitan niya at ng mga sinaunang sekta ay maaaring masira anumang oras, alam ni Terence na hindi niya alam kung kailan niya muling makikita ang maliit na Sham. Kailangan niyang pumunta at paalisan siya. Sinasabi ko lang. Terence bro, hindi mo na ako kailangang paalisan. Alam kong hindi naging madali para sa iyo ang pumunta sa ibang bansa, at kaaway mo ngayon ang Overseas Practitioners Association. Umiling si Nine at nagsalita bago pa masabi ni Terence, sige, gumawa tayo ng mudfish. Natahimik sandali si Terence, ngunit nakapagdesisyon na siya. Ngayon, si Terence ay maaaring Sky Class Early Phase Peak, ngunit maaari niyang talagang patayin ang Sky Class Mid Phase Peak sa ilang segundo. Noong si Terence ay Sky Class Early Phase, hindi niya agad mapatay ang Sky Class Mid Phase Peak, ngunit kaya niyang pangalagaan ang nasugatan na si Dorian Gian. Ngayong siya ay Sky Class Early Phase Peak, natural lang na mapatay niya ang Sky Class Mid Phase Peak. Kung kaya niyang patayin ang Sky Class Late Phase Masters o hindi, iyon ay hindi pa rin alam. Nakipaglaban lang siya kay Heatroy, ang Sky Class Late Phase Peak Master, at nagawa lang niyang saktan siya, ngunit hindi siya pinatay.
Para naman sa Sky Class late phase, hindi pa niya ito inaaway. Gayunpaman, naniniwala si Terence na kung totoo ang paglalarawan ng kwintas, mapapalaki niya ang kanyang lakas ng buong antas pagkatapos maisuot ang kwintas. Maging ito ay ang kanyang pag-atake o depensa, pareho silang tataas ng naaayon. Sa madaling salita, pagkatapos maisuot ni Terence ang kwintas, siya ay magiging katumbas ng isang Sky Class Mid-Phase Master, at sa oras na iyon, ang pagpatay sa Sky Class Late Phase Master sa ilang segundo ay dapat na isang madaling bagay. Sa ganitong paraan, muling tumaas ang lakas ni Terence, at marami pa siyang baraha. Hindi siya mahuli kapag bumalik siya. Siyempre, maaaring hindi niya matalo ang isang Sky Class Late Phase pick, ngunit maaari pa rin niyang samantalahin ang katotohanan na hindi sila handa at labis silang nasugatan, hindi tulad ng mga light injuries ni Troy. Sa makatuwid, ang Essence Chi necklace na ito ay tila isang mahalagang bagay. Ang unang layunin ni Terence ay gumawa ng Essence necklace. 3,273. Pangalawa, kailangan niyang makarating sa Sky Class Mid-Phase sa lalong madaling panahon kung siya nga, ang kwintas ay magiging parang tigre na may pakpak. Sa isiping iyon, lumingon si Terence kay Kitty. Little 7, pwede ka bang kumuha ng Chi Gathering Peel? Chi Gathering Peel. Napakurap si Kitty. Terence bro, kailangan mo ng Chi Gathering Peels. Pero, hindi na ako makaka-level up mag-isa pagkatapos kong kainin ito. Si Kitty ay hindi isang espiritual na guro, ngunit mayroon siyang ilang pangunahing kaalaman. Hehe, special ako. Makaka-level up ako pagkatapos kumain. Hindi ito itinago ni Terence sa kanya. Hindi naman ito lihim, kung tutuusin, at alam ito ng lahat sa paligid niya. Kitty, hindi ba nagbibigay ng libreng elixir ang Overseas Cultivators Association sa mga miyembro ng association? May karapatan ka bang tanggapin ito? Ibinaling ni Terence ang kanyang atensyon sa Overseas Practitioners Association. Kung si Orville ay makakakuha ng tableta mula roon, dapat si Kitty ay makakakuha din nito, tama ba? Hanggat miyembro ka ng Overseas Cultivators Association, qualified ka. Hanggat ang lakas mo ay umabot sa kaukulang antas, maaari kang mag-apply para matanggap ito. Ngunit ako ay isang pisikal na master, walang paraan na ako ay kukuha ng Chi Gathering Peel. Paliwanag ni Kitty. Hindi yun problema. Maaari mong linangin ang parehong panloob at panlabas na paglilinang. Kung ikaw ay isang Earth Class Late Phase Peak Spiritual Practitioner, makakakuha ka ba ng Chi Gathering Peel? Tanong ni Terence. Ito ay tiyak na posible. Sinabi ni Kitty nang may katiyakan, ngunit pagkatapos na makuha ito, kung matagumpay kang makakapasok sa Sky Class, kailangan mo pa ring maging elder ng Overseas Practitioners Association. Imposibleng umalis sa association tulad ni Orville, may mga kalamangan at kahinaan. Libre ito, ngunit isa rin itong kontrata ng alipin. Paano kung hindi magtagumpay ang promosyon? Tanong ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ang Chi Gathering Peel ay maaaring makatulong sa Earth Class Late Phase Peak na makapasok sa Sky Class Early Phase, ngunit wala itong 100% success rate. May pagkakataong mabaygo, ngunit maliit ang pagkakataon. Kung nabigo ka, maaari kang mag-apply para dito muli pagkatapos ng kalahating taon, ngunit ito ang iyong huling pagkakataon. May mga kaso din ng pagkabigo sa Overseas Practitioners Association, sabi ni Kitty, ngunit nagtagumpay silang lahat sa pangalawang pagkakataon. Kung ganoon, maaari mo ba akong tulungang mag-apply para sa Chi Gathering Peel? Medyo nasasabik si Terence matapos marinig ang mga salita ni Kitty na kuha niya talaga ang gusto niya. Hindi makatotohanan para kay Terence na umasa sa Chi Gathering Peel ni Harry, lalo na ngayong nalantad ang tunay na lakas ni Terence. Ang isang snob na tulad ni Harry ay malamang na magalit sa kanya at hindi na siya ilalagay sa kanyang mga mata, kaya si Terence ay kailangang mag-isip ng paraan sa kanyang sarili. Ngunit, madaling sabihin ang dual cultivation, ngunit napakahirap gawin. Iniwan sa akin ng tatay ko ang spiritual arts at PT formula, ngunit inilalagay ko pa rin ang lahat ng lakas ko sa physical cultivation. Wala akong foundation sa spiritual cultivation. Napangiti ng mapait si Kitty, kahit na magsisimula na akong mag-training ngayon, hindi ko alam kung kailan ako makakarating sa Earth Class Late Phase Peak. Terence bro,
Natatakot ako na hindi kita matutulungan dito. Hehe. Don't worry. Kaya ko na. Naaalala mo ba ang espiritual na sining? Nakangiting tanong ni Terence. Maaari mo bang bigkasan ito ng tahimik? Kung maaari, pwede na tayong magsimula ngayon. Ngayon. Anong ibig mong sabihin, nagtatanim dito? Nanlaki ang mga mata ni Kitty, hindi lubos na nauunawaan kung ano ang kinukuha ni Terence. Sa ngayon, pero ako ang tumulong sayo. Mabilis kong madagdagan ang lakas ng ibang tao, ngunit nagmamadali kami noong nakaraan at hindi kita natulungan, sabi ni Terence. Magandang pagkakataon na ngayon. Tutulungan mo akong madagdagan ang lakas ko. Lalong nagulat si Kitty. Terence bro, sinasabi mo na mapapalakas mo ang lakas ko, at ang Earth Class Late Phase Peak? Oo, yun lang. Okay. Tumango si Terence, kailangan mo lang gamitin ang Practitioner's Arts, ipaubaya mo sa akin ang iba. Talaga? Medyo nagulat si Kitty, ngunit sinabi pa rin niya, pero, hindi na kailangang magmadali kung magiging Earth Class Late Phase Peak ako ngayon, malamang na pagdudahan ako ng Overseas Practitioners Association. Kailangan kong gawin ito ng sunod-sunod, kaya mas mabuti kung dadalhin mo ako sa Earth Class Early Phase ngayon, at pagkatapos ay magpapakita ako sa Overseas Association, para maghanda sila sa Overseas Association. Tama ka. Seryosong tumango si Terence na isipan lang niyang kunin ang tableta mula sa Overseas Practitioners Association, ngunit hindi niya kailanman inisip ang posibilidad na maghinala sila kay Kitty. Siyempre, matutuwa ang Overseas Practitioners Association kung dahan-daang mag-level up si Kitty. Pagkatapos ng lahat, ang isa pang practitioner ay nangangahulugan ng isa pang lakas. Kung hindi sana sila gumawa ng ganoong paraan upang manatili si Orville. Sa makatuwid, hanggat ginawa niya ito ng tama, hindi imposibleng makakuha ng 2 chi amassing na table task. Ngunit, kailangan niyang ibigay ang pangalawang tableta kay Kitty maghahinala ang Overseas Practitioner Association. Napakabilis na nag-level up si Kitty noon, at ang ibig sabihin noon ay medyo talented siya. Magiging problema kung hindi siya mag-level up pagkatapos ng 1 at 2. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa Overseas Practitioners Association kung uminom siya ng 2 chi gathering pills ng magkasunod, ngunit hindi siya makakatagal sa ibang bansa, hindi ba? Ang base camp ni Kitty ay nasa ibang bansa, pagkatapos ng lahat, at ayaw ni Terence na magdulot ng anumang problema sa kanya. Kung ganoon ay itataas ko muna ang iyong lakas sa Earth Class Early Phase. Sabi ni Terence sabay tango. Okay, tapos kailangan ko lang gumamit ng mantra, di ba? Tanong ni Kitty. Oo, ipaubaya mo sa akin ang iba. Sabi ni Terence. Hanggat hindi niya pilit na i-compress ang kanyang chi, hindi sasabog ang kanyang damit. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtakbo ni Kitty na hubot-hubad. Sinimulan ni Kitty ang sining ng practitioner, at hinawakan ni Terence ang kanyang palso at nagsimula rin. Sa ilalim ng kakaibang mga tingin ng lahat, nagsimulang dumaloy ang chi ni Terence sa katawan ni Kitty. Si Zyrene at Sheena, sa kabilang banda, ay hindi gaanong kagaling. Pagkatapos ng lahat, nakita na nila ang mga mahimalang kakayahan ni Terence pabalik sa orphanage. Gayunpaman, nakakagulat pa rin para sa kanila na makita ang isang taong walang espiritual na Practitioners Foundation na pumunta sa Earth Class Early Phase. Lalo na si Sheena, naisip niya na si Orland ay humihingi lamang ng kamatayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Terence. Maaaring itaas ni Terence ang isang normal na tao sa Earth Class Late Phase Peak, kaya hindi ba niya maaabot ang Sky Class sa hinaharap? 3,274. Kung mas produce ni Terence ang Sky Class Masters, sino kaya ang makakaparehan niya sa sinaunang mundo? Natuwa si Sheena na ginawa niya ang pagpiling ito. Kung hindi, kailangan niyang sundan si Orland hanggang sa dulo ng kalsada, at malamang na hindi maganda ang wakas para sa kanya. Nagulat din si Nine na hiwalay siya kay Terence sa loob ng napakaraming taon, ngunit palagi silang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Akala niya alam niya ang sitwasyon ni Terence, pero parang hindi niya alam. Napakaraming kamangha-manghang bagay si Terence na hindi niya alam. Kailan niya nakuha ang mga kakayahan na ito? Siyempre,
Ang pinaka-nabigla ay si Kitty mismo nagsimula niyang i-channel ang sining ng practitioner, at naramdaman ang kanyang lakas na parang puwersa nagpunta siya mula sa isang physical practitioner na walang espiritual na pundasyon tungo sa golden class maagang yugto, at ito ay lumalaki pa rin. Early phase golden class, early phase peak golden class. Hanggang sa early phase earth class. Pakiramdam ni Kitty na siya ay nasa isang panaginip, siya ay lumaki mula sa wala tungo sa isang bagay sa ilang sandali lamang, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ito ay ganap na nagbago sa kanyang pangunawa sa mga practitioner. Sa dati niyang kaalaman, sinong eksperto sa paglilinang ang hindi nakagawa nito ng paisa-isa. Walang sino man ang napunta mula sa pagiging isang spiritual practitioner tungo sa isang earth class maagang yugto sa isang hapon. Ito ay marahil ang isa lamang sa kanyang uri, tama. Lahat ng naruroon, maliban kay Zyrene, ay naramdaman ang pagbabago sa lakas ni Kitty. Ginagamit niya ang kanyang sining, kaya nahayag ang kanyang lakas. Si Gio ay walang gaanong lakas, ngunit siya ay nalantad sa paglilinang noong siya ay bata pa, kaya't maaari pa rin niyang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga magsasaka. Nagulat din si Sheena paano naging kasing lakas niya si Kitty sa isang kisap mata. Gustong umiyak ni Sheena. Hindi naging madali para sa kanya na makarating sa kung nasaan siya ngayon. Siya ay sinanay ni Orland mula pa noong siya ay bata pa, at ang tanging ginawa niya ay ang pagsasanay. Ngunit tingnan mo si Kitty, bigla na lang siyang magiging earth class early phase kung maayos ang pakikitungo niya kay Terrence. Nanaginip ba ako? Ang tanong ni Kitty ay ang gustong itanong din ng iba. Hey, you can go to the Overseas Cultivators Association and announce this news now. As for the reason, you should think of it yourself. Wala akong masyadong alam sa Overseas Cultivators Affairs. Sabi ni Terrence. Oo, alam ko. Sasabihin ko sa kanila na sinabihan ako ng pamilya ko na ilihim ito, ngunit naabot ko na ang Earth class at naabutan ko ang isang bottleneck, kaya narito ako upang maghanap ng ilang mapagkukunan ng pagsasanay. Si Kitty naman ay mabilis na nakahanap ng paliwanag. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay naiiba sa iba pang mga individual na magsasaka. Makatwirang magkaroon ng gayong mga alituntunin. Naniniwala siya na walang sasabihin ang Overseas Cultivators Association. Sige, kung gayon ay dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Patuloy kong pag-iibayuhin ang iyong lakas sa pagbabalik mo. Sabi ni Terrence. Oo, aalis ako bukas ng umaga. Sabi ni Kitty sabay tango. Tatayo na sana si Terrence nang tumangala siya upang makita si Sheena na nakatayo sa tabi ni Kitty na may naiinggit na mukha. Hindi niya maiwasang mapangiti, parang gusto ng babaeng ito na tulungan din niya itong mag-level up, ngunit marahil ay nahihiya siyang magtanong. Terrence, tutulungan kitang makarating sa Earth Class Late Phase Peak. Ang paunang pag-iingat ni Terrence kay Sheena ay naging tiwala. Pakiramdam niya ay may gusto sa kanya si Sheena, o hindi sana niya ipinagkanulo si Orland. Nasa Orland pa rin ang trump card ng kanyang kapatid. Ngayong naihayag na ni Terrence ang kanyang tunay na lakas, hindi mailagay ni Sheena ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya. Gayunpaman, sinuportahan pa rin niya si Terrence gaya ng dati, na nakaantig kay Terrence. Sa pinakakaunti, si Sheena ay taos-puso. Hindi lang niya gustong pasayahin siya at hilingin sa kanya na tulungan siyang iligtas ang kanyang kapatid. Natigilan si Sheena sa sinabi ni Terrence. Sa katunayan, gusto niyang tulungan siya ni Terrence na mag-level pabalik sa orphanage, ngunit nahihiya siyang magtanong. Ang relasyon niya kay Terrence ay hindi ganoon kaganda noon, at hindi rin siya nagtagumpay sa pang-akit sa kanya, kaya sumuko na siya. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang relasyon nila ni Terrence ay hindi kasing ganda ng nakikita. Marahil ay nagbabantay pa rin si Terrence laban sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Terrence sa kanyang sarili. Siyempre, hindi alam ni Sheena na nagustuhan siya ni Terrence dahil sa kanyang katapatan. Akala niya ay mabait si Terrence. Talaga. Hindi alam ni Sheena ang gagawin habang nakatingin kay Terrence, hindi nangangahas na maniwala sa kanyang nakikita. Siyempre totoo. Isa ka sa amin, kaya makatwiran na tulungan kitang madagdagan ang iyong lakas. Sige, simulan na natin. Ikinaway ni Terrence ang kanyang kamay.
Nako. Nakita ni Sheena na prangka si Terence, kaya hindi na niya sinubukang maging mahiyain at ibinigay ito sa kanya. At kaya, sa ilalim ng manhid na tingin ng lahat, itinaas ni Terence ang lakas ni Sheena sa Earth-class late phase peak. Sa gabi, walang pakialam si Terence sa pananabik ni Kitty at Sheena. Matapos batiin ang lahat, pumasok siya sa hiwalay na pagsasanay at nagsimulang pag-aralan ang paggawa ng isang essence necklace. Inilabas niya ang libro sa paggawa ng essence necklace mula sa Jade Space at maingat na binaliktad iyon. Nabasa niya ito minsan noong una niyang sinimulan ang paggawa ng Forging Fire, ngunit ang practitioner's arts para sa Golden Class ay napakahirap sanayin, kaya sumuko siya sa ngayon. Ngunit ngayon, nakagawa si Terence ng isang Jade Space, at ang isang essence necklace ay nangangailangan lamang ng isang Golden Class Forger. Kung tungkol kay Terence, kung makakagawa siya ng isang Jade Space, dapat ay makakagawa din siya ng Essence Necklace. Ipinagpatuloy ni Terence ang pagbabasa ng paraan ng pagpino, ang pangunahing kinakailangan ay maging isang palsipikado. Isang huwad. Ngumiti si Terence. Sumakit ang ulo niya noong una niyang nakuha ang pamamaraang ito, ngunit maaari niya itong subukan ngayon. Ang mga bagay ay talagang hindi nahuhulaan. Sa paglipas ng panahon, maraming bagay ang madaling malutas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbabasa, ang material na kailangan para sa pagpino ay isang piraso ng top-grade jade pendant. Isang piraso ng mataas na kalidad na jade. Si Terence ay may mataas na kalidad na jade na kasama niya ngayon, ngunit hindi niya alam kung magagamit niya ito. Siyempre, hindi dahil hindi maaaring gawin ang jade ang ibig sabihin ni Terence ay hindi niya ito magagamit. Ayaw niyang masira ito, kung tutuusin. 3,275. Elder George? Nakasulat dito na ang Profound Chi necklace ay nangangailangan ng carrier, which is the jade pendant. I wonder kung itong jade pendant ko ay magagamit para pinuhin ito. Tanong ni Terence. Mas mabuting tanungin si Elder George tungkol dito, hindi niya gustong magdesisyon ng mag-isa. Siyempre kaya mo. Hindi naging pipi si Elder George sa pagkakataong ito. Sinabi niya ng may katiyakan, kung tutuusin mula sa paraan ng pagpino, ito ay isang pagpapalawak lamang ng isang maliit na espasyo sa jade pendant upang mag-imbak ng 5 espiritual na mga hayop na inner core. Sa makatuwid, ang iyong jade pendant ay hindi nasira. Makakaasa ka. Kahit na mabaigo ka, ang jade pendant ay hindi masisira. Sa karamihan, ang iyong panloob na core ay masasayang. Sapat na para makaramdam ng sakit sa puso na ang aking Essence Chi inner core ay baldado. Mapait na ngumiti si Terence. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap upang mangolekta ng 5 core na ito, at ngayon ay nasayang ang mga ito. Sumakit ang puso ni Terence. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sirain ang pendant ng jade, di ba? Tumawa si Elder George. Totoo iyon. Tumango si Terence. Matapos ihanda ang 5 core, ang dilaw na jade, ang asul na kristal, at ang kulay na bakal, huminga ng malalim si Terence at sinimulang gawin ang kwintas. Bagamat hindi nasira ang jade pendant, kapag hindi nagtagumpay ang refinement, masasayang ang lahat ng materyales. Ang mga materyales na ito ay maingat na tinipon ni Terence. Muntik na siyang mawala ng buhay para sa asul na kristal na ito, kaya hindi niya kayang maging pabaya. Binasa niya ang mga tagubili ng kwintas ng ilang beses bago maingat na naglagay ng tiyak na ratio ng kulay na bakal, dilaw na jade, at asul na kristal sa lupa. Pagkatapos ay hinubad niya ang jade pendant sa kanyang leeg. Bago gawin ang kwintas, binasa ni Terence ang mga tagubili ng ilang beses. Siyempre, mas simple ang mga tagubilin, hindi ito gaanong naiiba sa espasyo ng jade, ngunit may ilang hakbang pa. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng karanasan si Terence na matagumpay na nabuo ang Jade Space sa kanyang unang pagsubok. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang magsimula ng matagumpay. Ang unang hakbang ay kapareho ng paglikha ng espasyo ng Jade, ngunit ginamit ni Terence ang parehong awit upang lumikha ng espasyo sa Jade, hindi ang para sa kwintas. Masyadong komplikado ang pag-awit, at walang kumpiyansa si Terence na matutunan ito, at hindi rin niya gustong subukan ito.
Sa kabutihang palad, ang proseso ay naging maayos, tulad ng unang pagkakataon na nilikha ni Terence ang espasyo ng Jade. Ang mga kamay ni Terence ay patuloy na nag-iipon ng namumuong apoy, at paminsan-minsan, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay upang baguhin ang hugis at hugis ng mga pandagdag na materyales, na pinagsama ang mga ito sa Jade. Matapos ulitin ang prosesong ito ng ilang sandali, sa wakas ay naabot ni Terence ang pinakamahalagang hakbang. Ibang-iba ito sa espasyo ni Jade. Ang 5 elixir ay hindi nangangailangan ng maraming espasyo, kaya hindi ito tumagal ng maraming oras o materyales. Tumagal si Terence ng 3 araw upang lumikha ng Jade Space kapag siya ay nasa bahay, ngunit hindi ito umabot ng 1 araw para makapasok siya sa pangalawang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay hayaang makapasok ang panloob na pellet sa espasyo ng Jade at sumanib dito. Si Terence ay may 7 sa kanila, 1 mula sa Go Hulis Lion, 2 mula sa Wulong Ha at Mountain Range, 1 mula sa Chen Mountain Sect, 1 mula sa Damn Thing, 1 mula sa Sky Class Practitioner sa Practitioner's Market, at 1 mula sa Sky Lightning Pig in the Sky Elixir Sects Test. Gayunpaman, ang elixir na ibinigay sa kanya ng Damn Thing ay malinaw na naiiba sa iba pang elixir, at ang Damn Thing ay hindi rin siya pinayagang gamitin ito, kaya hindi lang ito magagamit ni Terence. Para sa natitirang 6, maaari niyang gamitin ang mga ito para gumawa ng Essence Chi Necklace. Ngunit 5 lang ang inihanda ni Terence at iningatan ang dagdag. Natatakot siya na hindi siya magtagumpay sa pagkakataong ito at masama kung mawawala ang 6 sa kanila, kaya itinago niya ang 1 para sa kanyang sarili. Kung magtagumpay siya, maaari siyang gumawa ng 1 pa. Ang hakbang na ito ay talagang ang pinakamahirap. Ito ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng 5 panloob na elixir sa espasyo ng Jade Pendant, kundi pati na rin sa pag-aayos ng mga ito sa isang tiyak na punto sa espasyo ng Jade Pendant. Ang 5 panloob na elixir ay kailangang bumuo ng 5 elementong cycle at maayos sa kani-kanilang mga sumusuportang punto sa espasyo. Hindi maaaring magkaroon ng anumang paglihis. Ngunit, sa katunayan, si Terence ay may malaking kalamangan, ang ibang mga palsipikado ay walang ganitong koneksyon sa Jade. Sa madaling salita, kapag inilagay ng isang forger ang tableta sa espasyo ng Jade, ganap itong nakabatay sa pakiramdam at kasanayan. Kung maaayos man ito o hindi sa punto ng suporta ay ganap na nakabatay sa swerte. Kung hindi ito gumana, ito ay isang pag-aaksaya ng isang panloob na tableta, at hindi ito maaalis kung hindi ito naayos sa punto ng suporta. Maaari lamang niyang pilayin ang mga ito. Ngunit iba si Terence, ang ikinagulat niya ay hindi lang niya nakikita ang nangyayari sa espasyo ng Jade, maaari pa niyang ilabas sa unang pagkakataon na nahulog ang elixir ng walang suporta. Ito rin ay dahil ang paraan ng paggawa niya ng maliit na espasyo ay kapareho ng Jade Space, at magagamit ni Terence ang kanyang kamalayan para kontrolin ang Jade Space. Sa ganitong paraan, mas madali ang trabaho ni Terence. Ang pagbabalik nito kung hindi niya mailagay ng maayos ay medyo mabagal, ngunit nagtagumpay siya sa bawat isa sa kanila. Nagpasya si Terence na ilagay ang natitirang 6th inner dan sa fire support point. Sa tuwing nagdadagdag siya ng inner pellet ng Spirit Beast, tataas ang pagkakataong mapataas ang kanyang depensa at atake. Inilagay ito ni Terence sa elemento ng apoy, na nangangahulugan na kapag na-activate ni Terence ang mga kasanayan sa elemento ng apoy, ang mga pagkakataon ng kanyang mga galaw ay lumakas at ang mga pagkakataong magdepensa laban sa mga pag-atake ng apoy ay tataas din. Kapag naayos na ang 5 pansuportang punto, maaari niyang idagdag ang mga elixir sa mga ito, at mapapahusay ang mga kaukulang katangian. Ito ay nagpasigla kay Terence, matagumpay niyang pinagsama ang lahat ng 6 na elixir. Lumipas ang 5 araw sa matinding paraan. Kinabahan si Terence habang sinunod niya ang mga tagubilin ng hakbang-hakbang. Ngunit hindi pinabayaan ng langit ang masipag. Sa wakas, sa ika-5 gabi, natapos ni Terence ang lahat ng hakbang. Tiningnan ni Terence ang Jade na bumalik sa orihinal nitong anyo at dahan-daang inalis ang kanyang naghuhumindig na apoy. Nabuo na rin sa wakas ang Essence Necklace.
Ang jade na nasa kanyang kamay ay hindi nag-iba mula sa dati, at ito ay eksaktong pareho mula sa labas, ngunit alam ni Terence mula sa kanyang unang karanasan na ito ang hitsura ng jade pagkatapos itong gawin. 3,276. Ang mga tagubilin sa pagpino ay malinaw na nakasaad na ang Ascension Chi na kwintas na ito ay may 30% pagkakataon na mapataas ang lakas ng depensa at pag-atake. Gayunpaman, pagkatapos magdagdag ng isang essence na Chi Inner Core, maaari nitong mapataas ang kapangyarihan ng mga katangian ng apoy ng 50%. Sa hinaharap, sa bawat karagdagang panloob na core, tataas nito ang kapangyarihan ng mga katangian ng apoy ng 20%, at ito ay magiging stack. Bagaman ang 50% pagkakataon ay hindi nangangahulugan na tiyak na tataas ang atake at depensa, mas malakas pa rin ito kaysa dati. Si Terence ay nasiyahan na. Hindi nagabala si Terence na subukan ang bagong kwintas, inilagay niya ito sa kanyang leeg at lumabas ng silid. Walang nang istorbo sa kanya nitong nakalipas na 5 araw, ngunit higit siyang nag-aalala kay Kitty, hindi niya alam kung ano ang kalagayan nito. Kahit na hindi dapat nasa panganib si Kitty sa Overseas Practitioners Association, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng Warhead pagkatapos ng insidente sa Pulang Kabibe? Sa kabutihang palad, nakita ni Terence sina Kitty, Jiu, Zyrene, at Sheena na magkasamang nakaupo sa sala, nag-uusap tungkol sa isang bagay. Nipatikip sila ng bibig nang makita si Terence, halata na may kaugnayan sa kanya ang paksa. Ngunit wala sa mood si Terence para dito, nakahinga siya ng maluwag matapos makitang maayos si Kitty. Little 7, nakapunta ka na ba sa Overseas Cultivators Association? Kumusta? Oo, bumalik ako kahapon. Si Kitty, sa kabilang banda, ay medyo relaxed. Nagulat ang mga tao mula sa Overseas Practitioners Association na isa akong Earth Class Early Phase Spiritual Practitioner, ngunit hindi nila masyadong inisip iyon dahil espesyal ang pamilya ko. Gayunpaman, nakikita ko na napakasaya ng mga elder. Pagkatapos ng lahat, hindi ako gumamit ng anumang cultivation resources para makapasok sa Earth Class, madali akong makapasok sa Earth Class na ito. Klase. Tumango si Terence, tila hindi naging maganda si Kitty sa ibang bansa ng walang dahilan. Kahit papaano sa pananaw ni Terence, hindi siya naging inutil gaya noong una silang nagkita. Marahil ay nakikipag-ugnayan siya sa ibang antas mula sa kanya. Buti naman at hindi kanila pinaghinalaan. Hindi ko. Pagkatapos ng lahat, hindi ko itinago ang aking lakas sa kanila. Tuwang-tuwa pa sila. Umiling si Kitty. Naiintindihan din nila ako. Binigyan pa nila ako ng ilang maliliit na chi gathering pills bilang resource. Oh! Mukhang napaka-generous ng Overseas Cultivators Association. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga. Ang Overseas Practitioners Association ay medyo mabait sa kanilang mga miyembro, maaaring naging magkaibigan sila kung hindi sila masyadong mapagmataas, ngunit mahirap tanggapin ang estilo ng magulang ni Nuto. Hehe, ang Overseas Cultivators Association ay hindi isang sekta na may malalim na pundasyon. Kung sasama ka sa asosasyon, para kang utusan na kumakain ng bisita. Kung walang pakinabang, paano ka makakatipon ng mga tao? Ang mga tao ay mananatili lamang sa association pagkatapos nilang matikman ang mga benepisyo, sabi ni Kitty. Hindi napigilan ni Terence ang tumango. Ito ay totoo, ang Overseas Practitioners Association ay mas katulad ng isa sa mga marangal na bahay na nag-recruit ng mga practitioner, hindi ang mga malalaking sekta na may mga disipulong ipapamana. Ang isang panandaliang organisasyon na tulad nito ay may mga kapintasan. Nakita mo ba ang bala niya sa pagkakataong ito? Tanong ni Terence. Hindi, narinig ko na ang Pangulo na siya ay nasa saradong paglilinang ng pintuan at hindi lalabas sa maikling panahon. Gayunpaman, para sa ganitong uri ng bagay, hindi na kailangang lumabas ng personal, ang mga matatanda ay maaaring gumawa ng desisyon. Sabi ni Kitty. Hindi maiwasan ni Terence na magulat, gusto niyang magtanong kung kumusta ang Warhead, tutal umalis siya pagkatapos mag-set up ng bitag, at hindi niya alam kung mahuhulog ang Warhead dito. Gusto niyang makakuha ng ilang impormasyon mula kay Kitty, ngunit napunta siya sa isolated practitioning.
Ano ang kahulugan nito? Naging matagumpay ba o nabigo ang transaksyon? Bakit siya pupunta sa pag-iisa? Ngunit hindi ito isang bagay na maipapahayag niya kay Kitty, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagtulong sa kanya na makarating sa Earth-class late phase peak. Sa katunayan, pagkatapos niyang bumalik si Donald, hindi siya pumasok sa pag-iisa. Sa halip, siya ay malubhang nasugatan at nagpapagaling sa lihim na silid. Pagkatapos ng lahat, ano ang magandang dulot ng labanan sa pagitan ng dalawang Sky-class late phase peak masters? Mamatay ka man o mamatay ako, at ang pinakamagandang senaryo ng kaso ay ang magkabilang panig na dumanas ng matinding pagkalugi. At ngayon, ito ang pinakamagandang sitwasyon. Pagkabalik niya, nakahiga na siya sa hospital bed. Habang iniisip niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman na may mali. Hindi siya tanga. Ayos lang kung impulsive siya sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang impulsiveness ay ang dyablo. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, mayroong maraming mga kaina-hinalang punto. Bulat na isip niya ito. Siguradong may dala siyang malite ng pera. Walang duda tungkol dito. Kahit na ang malite ay nasa paligid niya, talagang imposible para sa kanya na kunin ang pera sa ilalim ng kanyang mga mata gamit ang kanyang lakas. Lalong naging imposible na mapalitan ang malite. Bulat ay pinagmasdan niyang mabuti ang malite pagkabalik niya. Walang alinlangan na kanya ito, kaya walang posibilidad na makipagpalitan. Ngunit paano nawala ang pera sa manipis na hangin? Para talagang nakakita ng multo. Bukod dito, hindi pa niya narinig ang isang lugar na tinatawag na Starfield Orphanage sa kanyang buhay. Sa oras na iyon, naisip niya na sinusubukan siyang i-scam ni Red Conch, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi baliw ang Red Conch. Maraming pera ang mga drug lord na iyon. Bakit sila magsisinungaling sa presidente ng Overseas Cultivators Association? Kahit na ang isang tanga ay malalaman na hindi siya dapat gawing trifle. Bukod dito, gumamit siya ng ganoong katangahang paraan para manloko ng iba. Ito ay isang maliit na imposible sa pag-iisip lamang tungkol dito. At least, from Bullet his point of view, this money could be scammed no matter what. Hindi na kailangang kunin ito mula sa sarili niyang mga kamay. At saka, hindi ito isang beses na deal. Tiyak na magtutulungan sila sa hinaharap. Si Red Conch ay nakakita ng pera noon. Nang napagtanto ng warhead na may mali, napagtanto din ng general manager na may mali. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na ang warhead na iyon ay hindi niya kailangang maglagay ng ganoong palabas. Siya ay dumating upang makipagkalakalan na may isang walang laman na kahon at pagkatapos ay ipinasok ang kanyang sariling account number upang ilipat ang pera. Hindi ba't naghahanap lang siya ng gulo? Ano ang silbi ng pagpunta sa punong tanggapan ng pulang kabibe upang lumikha ng gayong mababang antas ng scam? Akala ba niya makukuha niya ang droga? Ang resulta ay natalo ang magkabilang panig, at walang nakakuha ng anuman. Kaya naman, naramdaman ng tagapamahalang pangkalahatan na maliban na lamang kung siya ay walang mas mabuting gawin, hindi niya gagawin ang gayong walang kabuluhang bagay. Matapos ilabas ang mga hinala ng general manager, natural na hinanap niya si Fanny para komprontahin siya. Bagamat may lubos siyang tiwala kay Fanny, hindi niya magagarantiya na may nagawa ito sa computer. 3,277. Gayunpaman, kahit anong tanong niya, parang hindi naman ginawa ni Fanny. Kaya, naisip niya ang isa pang napakahalagang tao, Secretary Lo. Gayunpaman, nang tawagan niya si Secretary Lo para sa isang pagtatanong, nagulat siya nang may narinig siyang malaking bagay. Talagang nahimite si Secretary Lo sa banyo noong panahon na ang general manager ay nakikipag-usap sa ulo ng bala. Hindi inisip ni Secretary Lo na malaking bagay iyon. Akala niya ay nakatulog siya sa inidoro dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi niya akalain na may nagplano sa kanya dahil wala man lang siyang nararamdaman. Kaya naman, hindi agad siya nagsumbong sa general manager pagkatapos ng insidente. Bagamat hindi talaga pinaniwalaan ng general manager ang mga salita ni Secretary Lo, nakakita siya ng isang nakagigimbal na sekreto matapos niyang makuha ang surveillance video ng kumpanya noong araw na iyon.
Sa video, may dalawang Secretary Lo. Maya-maya pa ay pumasok na sa kumpanya ang isa at nagtago kaagad sa banyo pagkapasok niya. Maya-maya pa ay pumasok na sa washroom ang totoong secretary na si Lo. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, agad siyang lumabas ng washroom at umakyat sa opisina ng general manager. Kung ano ang nangyari pagkatapos noon ay ang nangyari. Matapos maipasa ni Secretary Lo ang laptop sa bala niya, bumaba ulit siya at pumasok sa banyo. Hindi nagtagal, lumabas ng banyo si Secretary Lo, na pumasok sa kumpanya sa kanyang uniforme, at umalis sa kumpanya. Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa katotohanan na mayroon ngang dalawang kalihim Lo. Ang Secretary Lo na pumasok sa opisina para tulungan siya sa pakikitungo sa presidente ay malamang na siya ang peke. Dahil sa pagtuklas na ito, medyo natahimik si General Manager. Kahit na pagkatapos ng lahat ng kanyang pagpaplano, siya ay nabigo ng husto. Ang kanyang kalaban ay ganap na sinamantala ang isang hindi inaasahang butas. Hindi niya akalain na ang kabilang partido ay maaaring maging kalihim Lo, at ito ay eksaktong pareho. Wala siyang mahanap na anumang kapintasan. Siyempre, hindi niya ito naisip noong mga panahong iyon. Kung gagawin niya iyon, mapapansin niya ang pagkakaiba kung titingnan niya ng mabuti si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ay maaaring magkaila, ngunit mayroon pa ring mga banayad na pagkakaiba sa taas at hugis ng katawan. Hindi ito mabubuo. Ganun din sa boses. Kahit gaano pa ito kapareho, disguise lang iyon. Kung makikinig ng mabuti, tiyak na mapapansin ang pagkakaiba. Gayunpaman, hindi naisip ng general manager na si Secretary Lo ay gagayahin. Nang makita ito, alam ng general manager na parehong inosente sina Fanny at Secretary Lo. Sila ay mga inosenteng biktima na walang ideya kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing salarin ay ang peking Secretary Lo na lumitaw ng wala saan. Fanny, pumunta ka at kunin ang surveillance footage ng kumpanya nitong mga nakaraang araw. Tingnan mong mabuti at tingnan kung may mga kaina-hinalang tao. Secretary Lo, sabi ng general manager kay Fanny, dapat kang pumunta at tingnan mo rin. Tingnan mo kung may impresyon ka sa kanya. Oo, boss ko. Nagmamadaling sabi ni Fanny. Tumango rin si Secretary Lo bilang pagsang-ayon. Lumabas ang dalawa sa opisina ng general manager at pumunta sa surveillance room para tingnan ang video. Gayunpaman, walang ibang kaina-hinalang tao maliban kay Terence Ford na dumating noong nakaraang araw. Ang iba ay karaniwang mga lumang customer na may kasaysayan ng pakikipagtulungan, kaya hindi sila kasama. Ang pagkakakilanlan lamang ni Terence Ford ang labis na kaina-hinala. Inangkin niya na siya ang tagapamahala ng procurement department ng grupo ng hotel ng pamilya Buffon, ngunit sa katunayan, walang ganoong tao. Malalim din ang impresyon sa kanya ni Secretary Lo. Fanny, kunin mo ang mga larawan ni Terence Ford at ng taong gamaya sa akin at ikumpara mo sila. Sabi niya. Sabi ni Secretary Lo. Okay, Lou, pinaghihinalaan mo ba itong si Terence Ford? Mabilis na pinaandar ni Fanny ang makina. Ang kanyang mga kasanayan sa computer ay medyo mahusay, kaya nakuha niya ang mga larawan ng dalawang karakter ng walang labis na pagsisikap. Oo, hinala ko na itong taong ito ang gamaya sa akin. Siya ang pinakamahinala. Tumango si Secretary Lo. Kinuha ni Fanny ang isang screenshot ng mga larawan ng dalawang lalaki, at sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan niya na sila ay nakakagulat na magkapareho sa mga tuntunin ng taas at figure, bukod sa kanilang hitsura. Ang dalawang taong ito ay iisang tao lang. Siya yun. Hinampis din ni Secretary Lo ang mesa at tumayo. Isusumbong ko ito kay General Manager. Mabilis na tumayo si Fanny at hinanap ang General Manager. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang linisin ang kanyang pangalan. Bagamat naramdaman ng tagapamahalang pangkalahatan na may ibang gumawa nito, siya at si Secretary Lo ay isang suspect pa rin. Hindi nagtagal, tumakbo ang general manager na nakatanggap ng balita. Nang makita niya ang comparison chart sa screen ng computer, kumunot ang noo niya. Siya ngayon ay 100% sigurado na siya ay nalinlang.
Gayunpaman, ano ang pagkakakilanlan ni Terence Ford? Kung tutuusin sa hitsura ni Terence Ford, dapat siya ay isang Asian. Ang pangulo ng Overseas Cultivators Association ay isa ring Asyano. Kung gayon, maaari bang magkaroon ng anumang koneksyon sa pagitan ng dalawa? Hindi katakataka na maghinala ang general manager. Kung tutuusin, masyadong nagkataon ang pangyayaring ito. Iilan lamang sa mga pangunahing tauhan tulad niya, Fanny, Secretary Lowe, Luther, at siya ang nakakaalam tungkol sa deal sa Overseas Cultivators Association. Malinaw na alam ni Terence Ford ang tungkol dito ng maaga. Dumating siya upang tingnan ang lupain sa unang araw at direktang pumunta sa opisina ng general manager upang pakialaman ang deal sa ikalawang araw. Kung ang taong ito ay hindi mula sa warhead, ang general manager mismo ay nadama na ang mga bagay ay hindi maaaring nagkataon lamang. Ibigay mo sa akin ang telepono, gusto kong makausap si Bullethead. Bagamat hindi pa gumagaling ang pinsala ng general manager, matapos uminom ng recovering pill, halos gumaling na siya. Nakakagalaw pa rin siya sa wheelchair, pero medyo nakakaabala ng kunin ang telepono. Sige. Nagmamadaling ibinigay ni Fanny ang telepono sa general manager, na kasalukuyang iniisip lamang ang pagtatanong sa Bullethead kung siya ba ang gumawa ng eksenang ito. Mabilis na natapos ang tawag, sa bullet siya ay galit na tinig ay nagmula sa kabilang dulo. Ano ang gusto mo? Tatanungin mo pa rin ako kung ano ang gusto ko. Masasabi ko sa iyo na sinisiyasat ko na ang bagay na ito, at may mga video ng pagsubaybay bilang katibayan. Huwag sabihin sa akin na ang taong ito ay hindi ipinadala sa iyo, walang ganoong pagkakaisa sa mundong ito. Saway ni General Manager. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong pinadala ko? Anong surveillance video? Nababaliw ka na ba? Ano, iniisip mo pa ba na sinusubukan kitang dayin sa droga mo? Baliw ba ako? Lalakoan kita ng droga mo. Bullethead na malamig niyang singgal. Ipapadala ko sa'yo yung video, makikita mo yan. Ayaw ng general manager na mag-aksaya ng oras sa warhead niya, kaya direkta niyang pinili na ipadala ang video sa warhead na email niya, Fishman Micro. 3,278. Makikita ko. Ang bullet ng phone niya ay nagpapahiwatig na nakatanggap siya ng email, kaya ibinaba niya ang telepono at binuksan ang email para basahin ito. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ito ng bala, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging lubhang na takot. Terence. Bakit lumitaw ang batang ito sa punong tanggapan ng pulang kabibe? At ang Secretary Lowe na dumating sa araw ng deal ay si Terence in disguise. Malinaw nang naitala ni Fanny ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang kanyang pangangatwiran, kaya madaling sabihin kung ano ang bala. Gayunpaman, hindi alam ni Donald kung tatawa o iiyak. Kaya tinatrato ng general manager si Terence bilang isa sa kanya. Bullet muli niyang dineyal ang telepono ng general manager. Bago pa siya makapagsalita ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono ang tanong ng general manager, paano na? Nahuli na natin sila, di ba? Hindi mo inaasahan na magkakaroon ako ng ganito kahigpit na pag-record ng video, at ang aming pagsusuri at pangangatwiran ay napakahusay din, tama. Naglakas loob ka bang sabihin na ang taong ito ay hindi mula sa iyong Overseas Cultivators Association? Sandali lang. Bullet, naputol ang pagpigil niya sa general manager at malamig na sinabi, una sa lahat, gusto kong linawin na kilala ko ang taong ito. Gayunpaman, tiyak na hindi siya miyembro ng ating Overseas Cultivators Association. Kilala mo siya. Hindi siya galing sa Overseas Cultivators Association mo. Hindi mo ba masasabi ang isang bagay na mas kapani-paniwala? Nakapout ang general manager. Huwag kang hamarang. Ang gusto kong sabihin ay hindi lang kaaway mo ang taong ito, kundi kaaway ko rin. Terence ang pangalan niya, at minsang pinatay niya ang isang elder ng Overseas Cultivators Association natin. Ilang araw lang siyang tinutugis natin. Hindi ito lihim, maaari kang magtanong sa paligid at malalaman mo ang mga detalye. Sabi ng nuclear warhead. Talaga. Nagulat ang general manager, parang pamilyar ang pangalang Terence, saan niya ito narinig? Siyempre totoo.
Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Akala mo nagpadala ako ng isang tao para tingnan ang lugar at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay upang makuha ang iyong mga gamot, hindi ba? Bulit na tanong niya. Oo, bakit? Bahagyang natigilan ang general manager. Kung gayon, bakit kailangan kong gawin ito? Maaari ko lang kunin ang walang laman na kahon at palitan ang aking account number. Kailangan ko bang magpadala ng ibang tao? Hindi ba ito isang hindi kinakailangang paglipat? At hindi ito magagawa? Sa tingin mo ba kailangan kong gawin ito? Tanong ni Donald. Well, napaisip ang general manager. May sense ang sinabi niya. Nagkamali siya noon at naisip na si Terence Ford ay tao ni Donald. Ngunit ngayong pinag-isipan niyang mabuti, hindi na niya kailangang gawin iyon ni Donald. Kung ang Terence Ford na ito ay tinawag na Terence at kung siya ay isang kaaway ng Overseas Cultivators Association, kailangan lang ng general manager na mag-imbestiga at ang katotohanan ay mabubunyag sa lalong madaling panahon. Sige, pupunta ako at mag-iimbestiga. Kung talagang hindi ko naintindihan ang bagay na ito, ibibigay ko sa iyo ang mga gamot mula sa deal na ito bilang paghingi ng tawad. Prangka ang general manager. Pagkatapos ng lahat, ang lugar ng deal ay ang kanyang kumpanya. Kung may problema, maaaring problema niya lang. Kayang-kaya niyang matalo. Oh! Maraming salamat, hihintayin ko ang magandang balita mo. Warhead ay hindi niya inaasahan na ganoon kaprangka ang general manager. Siya ay medyo nagulat, at ang kanyang orihinal na mabigat na kalooban ay mas maganda. Nakahinga rin siya ng maluwag nang makitang wala talagang nangyayari sina Terence at Kitty. Hindi siya hinanap o pinuntahan ni Terence, ngunit tumakbo siya sa bayan ng Florida. Hindi niya alam kung paano niya narinig ang tungkol sa kasunduan sa Pulang Kabibe, ngunit ginawa niya itong sabotahe. Hindi inakala ng bullethead na si Terence ang pinupuntirya ng Pulang Kabibe, akala niya ay siya ang pinupuntirya ni Terence. Kung tutusin, kakasimula pa lang niya ng away kay Terence, at kahit anong isipin niya, si Terence ang darating para sa kanya. Paano nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Kaya naman, nang maisip niya ito, medyo nalungkot si Donald. Bagamat nawala ang kahon ng pera sa Red Conch Group at nagkamali rin ang paglipat sa Red Conch Group, hindi ito kasalanan ng Red Conch Group. Dahil dyan, nawalan siya ng dalawang bahagi ng pera at nakakuha ng isang bahagi ng droga, ngunit napakabalanse pa rin nito. Kung tutusin, naapektuhan din ang Pulang Kabibe dahil kay Terence. Tungkol naman sa general manager, ibinaba niya ang tawag at sinabi kay Fanny na imbestigahan ang bagay ni Terence. Madali itong imbestigahan, dahil tinawag ni Fanny ang taong namamahala sa punong tanggapan sa Eastland, kapatid na Darwin. Darwin, ako si Fanny. Sabi ni Fanny matapos kunin ang tawag. Ah, katulong Fanny pala. Hello, pwede ko bang malaman kung ano ang maitutulong ko sa'yo? Si Darwin bro ay tao ni Terence, ngunit tinatrato pa rin niya si Fanny nang may paggalang sa panlabas. Kung tutusin, si Fanny ang amo niya. Ganito, may isang lalaki na tinatawag na Terence, kilala mo ba siya? Diretsyong tanong ni Fanny. Terence. Alam ko. Naiulat ko na ang taong ito sa punong tanggapan noon pa man. Siya ang boss sa likod ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, at winasak niya ang military counselor na si OG nang magkaroon sila ng conflict. Siya ang nagsabi sa akin na huwag makialam sa malalakas na practitioner na ito sa bansa. Hindi alam ni Darwin kung ano ang ibig sabihin ni Fanny at kung bakit siya nagtanong tungkol kay Terence, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman at ipaliwanag ang totoo. Oh, Terence. Siya yun. Nagulat si Fanny. Hindi niya inaasahan na si Terence ang pinakamalaking kaaway ng Pulang Kabibe. Ang tagapayo ng militar na si OG ay pinatay niya, at narinig niya mula kay Janwin na parehong may matinding sama ng loob kay Terence ang Pulang Kabibe at ang Firewolf Gang. Sige, nakuha ko na. Hindi na nagtanong pa si Fanny. Sapat na para sa kanya na malaman kung sino si Terence. Ang isang master na tulad nito na aktibo sa mundo ng Eastern Practitioner ay tiyak na walang kinalaman sa Overseas Practitioners Association.
Hindi naging hanggal si Donald para magpadala ng eksperto sa mundo ng cultivation ng Huaxia para pukawin ang gulo. Kung alam ito ng mga tao, magkakaisa silang lahat para ay boycott siya. Ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Nang marinig ni Fanny ang balitang ito, agad siyang pumunta sa general manager at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Ano? F***, ito na naman si Terence. Inakala ng general manager na pamilyar ang pangalan, at ngayon ay naalala niya sa wakas kung sino si Terence. Ang batang ito ay isa sa mga kaaway ng Red Conch. Terence Ford? Tuso itong bata. So, nandito ang batang ito para manggulo para sa ating Red Conch headquarters. Napaka-posible. Tumanggo si Fanny bilang pagsang-ayon. Mukhang nagkamali ako ng paghusga sa ulo ng bala. Itong si Terence na ito ay halatang darating para sa atin. Malamang galit pa rin siya sa nangyari noong nakaraan, at ngayong nasa ibang bansa na siya, hinahabol siya ng ulo ng bala. Nandito siya para guluhin ako dahil naiinis siya. Sabi ng general manager pagkatapos ng ilang pag-iisip. 3,299. Oo, anong gagawin natin ngayon? Magpadala ng utos para patayin si Terence. Tanong ni Fanny pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi yun magagawa kahit ang Overseas Practitioners Association ay walang magawa sa kanya, saan natin siya hahanapin? Kalimutan mo na ito, huwag na tayong makisali dito. Sa kakayahan ni Darwin, patay na siya kung pumunta siya kay Terence. Sabi ng general manager na ikinakaway ang kanyang kamay. Kung gayon, hahayaan na lang ba natin ang bagay na ito? Medyo ayaw tanggapin ni Fanny ang katotohanang niloko siya. Kalimutan na natin ito sa ngayon. Umiling ang general manager. Ang negosyo natin ngayon ay drug trafficking lang. Hindi tayo kasing kapangyarihan ng Firewolf Gang. Dapat nating iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas at hayaan ang boss behind the scenes na magdesisyon. Ibig mong sabihin Miss Liger. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fanny nang marinig ito. Mabagal na tumango ang general manager. Ang ilang mga bagay ay lumampas na sa saklaw ng kanyang desisyon, kaya natural na hindi niya pipilitin ang kanyang sarili na gawin ito. Medyo mataktika si Fanny. Alam niya na pinakamabuting iwasan niya ang tawag ng general manager na mawala ng Liger. Ito ay isang tuntunin ng pulang kabibe. Pagkaalis ni Fanny, tinawag ng general manager si MS Liger. Ano ito? Mabilis na kinuha ni Miss Liger ang telepono. Ganito. Sinabi sa kanya ng general manager ang lahat tungkol kay Terence at Bullethead. Terence. Nakuha ko na. Sumimangot si Miss Liger, si Terence na naman, siguradong marunong manggulo ang lalaking ito. Gayunpaman, wala sa isip ni Miss Liger si Terence ngayon. Sa katunayan, sa kanya, ang Firewolf Gang at ang Pulang Kabibe ay mga byproduct lamang. Ang kanyang pangunahing layunin ay makahanap ng isang tao, iyon ang pinakamahalaga. Nang marinig na walang komento o tugon si Miss Liger sa bagay na ito, hindi na naglakas loob ang general manager na magtanong pa. Pagkababa ng telepono, tumawag ulit siya ng Bullethead. President He, pasensya na po, pero nagawa ko na po ang investigasyon ko. Si Terence po ang may gawa nito, kaya may bisa pa rin ang pangako ko. Ipapahatid ko po ang mga gamot. Sabi ng general manager. Sa katunayan, naramdaman na ng general manager ng kumpanya ng droga na malaki ang utang niya sa kanya. Kaya lang hindi niya ipinaliwanag ni Donald ang bagay na ito, kaya nagkunwari siyang walang alam. Oh, sige, salamat. Pareho nilang inakala na si Terence ang nagtatarget sa kanila, kaya hindi na nila ito masyadong iniisip na sila ang nang ibabaw. Siyempre, hindi naman sa ayaw maghiganti ng dalawa kay Terence, wala pa silang chance sa ngayon. Si Miss Liger, na nasa likod ng general manager, ay walang sinabi, at siya si Shaso ay nasugatan ng husto. Kung gusto nilang maghiganti, kailangan nilang maghintay ng tamang panahon. Si Terence, sa kabilang banda, ay naghihintay ng chi gathering pill ni Kitty pagkatapos gawin ang kwintas.
Si Kitty ay hindi kaagad pumunta sa Overseas Practitioners Association, ngunit naghintay ng halos kalahating buwan bago lumabas sa association. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Kitty bilang isang Earth Class late phase peak. Nagulat ito sa mga matatanda at presidente niya. Hindi nila napagtanto na si Kitty ay isang practitioner genius. Kitty, Earth Class late phase peak ka na ngayon. Tumingin siya at Donald kay Kitty, medyo nabigla. Natutuwa siya na hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanya dahil kay Terence, kung hindi ay umalis na siya ngayon sa Overseas Practitioners Association. Huwag na nating pag-usapan kung ang background ni Kitty ay makakapagpaalis sa kanya o hindi. Kung tutuusin, napakalaki ng pamilya ni Kitty sa ibang bansa, at iba kay Orville, presidente, hindi niya talaga kayang tretuhin si Kitty tulad ng pagtrato niya kay Orville. Dagdag pa, si Donald ay nakakuha ng ilang impormasyon mula sa kanyang kapatid, Patriarch Charlie. Nitong mga nakaraang araw ang kapatid ni Kitty, Gio, ay maaaring maging isang uri ng lupa na tagapagmana na tinatawag na Turanran. Pagkatapos ng lahat, si Ancestor Charlie ang nanguna sa plano sa pagitan ng Inheritor at Skyclass Island. Kahit na ang Yellow Earth High Sect ay isang sekta mula sa Western Region, hindi nito maiiwasan ang ninuno na si Charlie kung gusto nitong lumahok sa plano. Masasabi lamang nito sa kanya ang balita ng tagapagmana. Ito ay kung paano nakarating ang balita sa kanyang mga tainga Donald. Nakipag-ugnayan siya sa ninuno ng Charlie sa ilang araw na nasugatan siya at binanggit si Terence, ngunit sinabihan siya ng ninuno ng Charlie na huwag mag-alala. Pagkabalik ni Terence, may haharap sa kanya. Oo, presidente siya. Magalang na tumango si Kitty. Elder Wang, kumuha ka ng recovering pill at ibigay kay Kitty. Tradisyon ito ng Overseas Practitioners Association, kaya huwag mong tanggihan, Kitty. President ang sabi niya kay Kitty pagkatapos niyang gawin si Kuya Wang. Then I'll have to thank President He. Sabi ni Kitty, masayang nagulat. Kitty, narinig ko na ang kapatid mong si Gio ang tagapagmana ng sekta ng Yellow Mountain. Bulit na tanong niya pansamantala. Bumilis ang tibok ng puso ni Kitty. Hindi niya akalain na malalaman ito ng bullet head, ngunit nagpasya siyang huwag itago ito. Pagkatapos ng lahat, ang paglantad sa pagkakakilanlan ng maliit na siyam ay makakabuti lamang sa kanya. Gaano man kalakas si Donald, hindi siya maglalakas loob na labanan ang buong sinaunang mundo Gio's identity dahil ang tagapagmana ay parang isang protection na anting-anting, at sino mang maglakas loob na hawakan si Gio ay gagawa ng isang kaaway sa buong sinaunang mundo. Lahat ng Skyclass late phase peak at peak masters ay gustong sumali sa Skyclass Island plan at maging isang Skyclass master. Oo, siya ang young sect master ng Yellow Earth High Sect, Earth Overlord. Siya ang long-lost younger sister. Tumango si Kitty, nagsasabi ng totoo. Hehe, ikaw at siya ay parehong henyo sa cultivation. Pero, Kitty, bakit hindi ko ito nakita noon? Paano ka nag-cultivate ng ganoon kabilis? Nagkaroon ka ba ng fortuitous encounter? Bulit na tanong niya. Hindi niya pinaghihinalaan si Kitty, syempre gusto lang niyang malaman kung mayroon itong sikreto. President siya, ang dahilan kung bakit hindi ako nag-espiritual noon ay dahil hindi ko mapakalma ang puso ko. Alam mo, magkaiba ang spiritual practice at physical practice, ang isa ay tahimik at ang isa ay active. Dahil sa Little Nine, S-Matter, naglibot-libot ako upang maghanap ng gamot para gumaling siya, kaya hindi ako makapag-practice ng mapayapa. Pero ngayon, ang kanyang problema ay nalutas na, kaya maaari na akong mag-practice sa bahay. Ngunit dahil sa espesyal na katangian ng grupong mamamatay tao, hindi namin pinahihintulutan na ipakita ang aming lakas sa labas ng mundo. Na-stuck lang ako sa bottleneck noon, at sinabi ko lang ito sa Overseas Practitioners Association dahil nagtiwala ako sa kanila, sabi ni Kitty. Nakikita ko. President hinoded ang mga salita ni Kitty ay may katuturan, at parang henyo talaga siya sa cultivation. Okay then. Kitty, go back and continue to work hard on your cultivation. Send my regards to Little Gio. 3,300. Oo, Presidente.
Tumango si Kitty. Si Elder Wang, sa kabilang banda, ay dinala na ang tableta. Binigay niya kay Kitty at umalis na. Bumalik si Kitty sa Island X nang walang sagabal kahit hindi niya inaasahan na magiging ganito kasmooth ang mga pangyayari. Marahil ay salamat sa pagkakakilanlan ng maliit na siyam, gayunpaman, ang bala na iyon ay hindi siya naghinala sa kanya ng ganoon kadali. Hindi inakala ni Terence na magagawa ni Kitty ang mga bagay ng ganoon kabilis. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng napakadali nitong iniabot sa kanya ang tableta. Si Kitty ay hindi kailanman nagpigil ng anuman pagdating sa kanilang pagkakaibigan, at ang tableta ay isang napakahalagang tableta sa isang practitioner. Pero parang hindi naman siya nag-atubiling ibigay sa kanya na parang normal na bagay lang. Kitty, ayaw mong umaban sa Sky Class. Napabuntong hininga na tanong ni Terence matapos matanggap ang tableta. Oo, pero nandito si Terence bro, at wala akong silbi sa tabletang ito. Sayang kung kakainin ko ito, walang pakialam na sabi ni Kitty, umiling-iling. Sige, Kitty. But you have to eat the next one. Otherwise, bullet head siya maghihinala. Paalala ni Terence. Ayos lang. I'm afraid bullet he won't dare to harm me now. Sabi ni Kitty sabay wave ng kamay, sinabi kay Terence kung ano ang sinabi sa kanya ng bullet head tungkol sa Little Nine. Oh! Napakurap si Terence. Ang katotohanan na ang Geo ay isang uri ng lupa na tagapagmana ay bihira kahit sa sinaunang mundo ng paglilinang ng Huaxia. Paano ito nakuha ng presidente ng Overseas Practitioners Association? Bukod sa mga tao ng Yellow Earth High Sect, ang ninuno lang na si Charlie ang nakakaalam nito. Hindi kaya konektado pa rin ang ulo ng bala kay Ancestor Charlie. Ngunit, ano man ang mangyari, hindi ito masamang balita. Ang orihinal na plano ni Terence ay mag-iwan ng isang chi gathering pill para kay Kitty anuman ang mangyari, ngunit ngayon, malamang na maaari niyang inumin ang pangalawa para sa kanyang sarili. Kahit na hindi makalusot si Kitty, hanggat narito ang siyam, ang ulo ng bala ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Ngunit, iyon ay ideya lamang ni Terence, mas mabuti na maging ligtas. Kung malalampasan niya ito, hindi na niya kakailanganin ang Pildores ni Kitty, kailangan lang niyang buuin muli ang kanyang pangalan sa sinaunang Stratum, at pagkatapos ay hindi na niya kakailanganin ang Pildores ni Kitty kumakatok ang tableta ni Harry sa kanyang pintuan. Kung iyon ang kaso, pupunta ako sa hiwalay na paglilinang at pinuhin muna itong chi gathering pill. Sabi ni Terence. Sa ngayon, kailangang gawin ni Terence ang lahat ng kanyang makakaya upang madagdagan ang kanyang lakas na harapin ang sitwasyong kakaharapin niya sa kanyang pagbabalik sa bansa. Kailangan niyang bumalik at takutin ang mga kaaway sa sinaunang antas. Alam ni Kitty, Jiu, Zyrene, at Sheena ang tungkol sa kalagayan ni Terence, at natural na walang sasabihin. Noong araw na iyon, muling pumasok si Terence sa kanyang silid, handang uminom ng chi gathering pill. Tama, ang tableta sa kamay ni Terence ay may panggamot na amoy. Ito ay isang chi gathering pill, ngunit ito ay hindi kasing ganda ng natanggap niya noong nakaraan. Gayunpaman, hindi nakakagulat dahil ang huling beses na nakuha niya ay ginawa ng pill na Diyos na si Zhang Lijiu. Ang pill na ito ay mula sa Sky Elixir Sect o mula sa lumang stock, at tiyak na hindi kasing ganda ng kay Zhang Lijiu. Ngunit ito ay sapat na mabuti si Terence ay hindi mapili. Mag-iiba lamang ang epekto ng tableta kapag ginamit ito upang lumampas sa hadlang, at kung mas mabuti ito, mas mataas ang rate ng tagumpay. Walang pinagkaiba kung ginamit ito bilang experience pill. Naranasan ni Terence na uminom ng chi gathering pill noon, kaya hindi siya masyadong kinakabahan. Matapos ihanda ang tableta, huminga siya ng malalim at dahan-dahang inilagay sa bibig at nilunok. Kaagad pagkatapos, isang mainit na agos ang dumaloy mula sa tiyan ni Terence patungo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan, na sinundan ng isang nasusunog na sensasyon na parang ang lahat ng kanyang mga meridian ay nagliliyab. Naranasan na ni Terence ang ganitong pakiramdam noon, at ito ay masakit, ngunit alam niya na ito ay isang bagay na kailangan niyang pagdaanan, kaya hindi niya ito sinubukang pigilan.
Hinayaan niya itong bumuo ng natural, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naghihintay para sa susunod na pag-unlad. Pagkatapos noon, lalong tumindi ang pakiramdam ng apoy na nagninanga sa kanyang mga meridian. Naramdaman ni Terence na hindi lang ang kanyang mga meridian ang nasusunog, ang buong katawan niya ay nasusunog din. Ngunit kahit na ganoon, nagngangalit si Terence at nagtiyaga. Pamilyar na pamilyar siya sa pakiramdam na ito ang pakiramdam bago niya ginamit ang Chi Gathering Pill para makalusot, at kung mas masakit ito, mas tanda ito ng isang tagumpay. Ang enerhiya mula sa Chi Gathering Pill ay dumaloy mula sa lower abdomen ni Terence patungo sa lahat ng kanyang meridian. Sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Terence ang pagtaas ng enerhiya sa kanyang mga meridian. Ang malaking enerhiya ay umaatake sa mga meridian ni Terence, na parang gusto nitong buksan ang mga ito at palawakin. Tumulo ang butil ng pawis sa noo ni Terence. Ang sakit ay lumalakas at lumalakas, ngunit si Terence ay labis na nasasabik. Kung tutuusin, iiyak siya kung hindi niya ito nararamdaman, malamang gusto niyang mamatay kung hindi niya ininom itong Chi Gathering Pill pagkatapos ng lahat ng problemang iyon. Habang lumalaki ang sakit ni Terence, ang chi sa hangin ay nagtipon at umikot sa itaas ng ulo ni Terence, na bumubuo ng mahinang puyo ng tubig. Tumunog ito ng purong chi sa katawan ni Terence at umikot sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis, na nagpapataas ng temperatura ng kanyang katawan. Sa wakas, nakarinig si Terence ng isang malakas na putok, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Ang kanyang mga meridian ay tila sumabog sa isang iglap, at sa sandaling iyon, alam ni Terence na siya ay nakalusot. Sky Class Mid-Phase. Ang Terence ay mayroon na ngayong lakas ng Sky Class Mid-Phase, siya ay isang hakbang na mas malapit sa tuktok. Sky Class Mid-Phase, 4 na level lang ang layo niya sa Sky Class Late Phase Peak. Iniisip kung paano siya napunta mula sa ginintoang klase hanggang sa kung nasaan siya ngayon, si Terence ay napuno ng mga emosyon. Maiksing taon lang iyon, ngunit parang panghabang buhay. Napakaraming bagay ang nangyari sa taong ito, at napakaraming responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang mga responsibilidad na ito ay patuloy na nagtutulak kay Terence na magtrabaho ng husto. Sa kabutihang palad, ang Chi Gathering Pill ay nakatulong kay Terence na matagumpay na makalusot. Ngayon, gamit ang Essence Necklace, malamang na mapatay ni Terence ang Sky Class Late Phase Peak sa ilang segundo, di ba? Sa isiping iyon, medyo kumalma si Terence. Makakahanap man lang siya ng magandang panahon para ipakita ang kanyang lakas sa kanyang pagbabalik, at takutin muli ang mga tao sa sinaunang antas. Kahit na hindi ito magtatagal, panalo para sa kanya kung maaari niyang takutin sila sandali hanggang sa maibalik ni Harry ang mga table tasks. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.